somewhere we live Ako si inside. Amy Grace Ihaba, isang OFW sa bansang Riyadh, Saudi Arabia, taga Sarangani Province. 8 months lang ako doon. Ang trabaho namin doon, syempre, mahirap. Mula umaga hanggang hating gabi, huyat, pagod syempre para sa pamilya. Akala ko okay lang siya. Nung katagalan, nung inatake ako, na parang suka ako ng suka, ganun, hindi ko na masakit lahat ng katawan ko doon. Kaya naisipan kong hindi ko na kaya yung yung nararamdaman ko. Masakit yung katawan ko tapos mainit yung tiyan ko araw-araw kahit na iba ang pakiramdam ko, trabaho pa rin ng trabaho. Tapos pinauwi din ako, isa din sa dahilan na tatrabahuin ako doon sa ibang bahay. Siyempre sabi ko sa kanila hindi ko nga nakayanan yung trabaho ko dito tapos may trabaho pa ako. Isa pa wala naman sa kontrata yung magtrabaho ka sa dalawang bahay, isa lang employer mo. So kaya yun sabi ng amo ko kung ganun man lang na na ayaw mo na ayaw mo magtrabaho sa kabilang bahay, mas mabuting umuwi ka. So, dahil sa akin, iba ng pakiramdam ko, di sinabi ko, mas mabuting umuwi na lang ako kaysa naman patayin ko yung sarili ko sa pagtatrabaho doon. Kung sa akin naman, kahit iba na ang pakiramdam ko, kakayanin ko kasi may kontrata kami hanggat kaya ko. Pero yun lang ang dahilan ng pinatrabaho ko sa ibang bahay, umayaw talaga ako. Kaya yung amo ko ang kusang nagpauwi sa akin. Kaya nung dumating ako dito, ayun nagkita sa akin ng mga staff dito, mga nurses, ang bait nila tapos yung lahat-lahat dito, inasikaso kaagad ako. Nung nagkwento ako sa kanila, hanggang sa umabot doon kay Chief Ralph Julius Mendoza. Kaya yun, nung pagka-Friday, 20, pinuntahan niya talaga ako dito, tinanong kung anong problema ko. Kaya yung sinabi ko, kinuwento ko talaga sa kanya. Siyempre, galing kaming Sarangani, tapos wala akong pera, tapos wala kaming panggastos dito. Kung sa ospital, sabi niya, libre. Kaya yun, tinulungan kami niya, binigyan kami ng makain. Tapos, yung anak ko, siya din ang para sa pagkain niya, libre, parang kasama sa akin. At saka, sabi niya sa akin, tutulungan din niya akong makalabas at makauwi sa amin. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nurses na nag-aasikasong bait nila sa amin. Nasikaso kami ng maayos. Tapos, yung doktor ko pala na nag-opera sa akin, ang galing niya. Ang bilis ko lang naka-recover. At saka sa ibang doktor din na nag-clearance ng aking mga papers. Nagpapasalamat talaga ako, lalo na dito sa OFW Hospital, na isa kaming OFW na na-avail namin ito. Nagpapasalamat po ako sa DMW na kung hindi dahil sa kanila, hindi ako napunta dito sa OFW Hospital kay Sir Charles Tabo, Director ng DMW, saka sa OWA. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan nyo sa amin at saka sa pag-aasikaso sa amin. Maraming salamat ulit sa inyo. Fumbling his confidence and wondering why the world